Schedule ng pagpapatupad ng panibagong working hours iniurong ng MMDA, samantala tiniyak din ng ahensya na handa sila sa nakaambang tigil pasada ng grupong Manibela. Si Ryan Lesigas sa Seto na Balita Live. Angelique, sa usapin ng tigil pasada ay naka-preposition na ngayon pa lamang yung asset ng MMDA na gagamitin sa araw ng Lunes. Pagdating naman doon sa bagong working time schedule, ang sabi ng MMDA at MMC, isa lamang yan sa mga solusyon sa matinding traffic sa kalsada. Kung kaya't ang kanilang paalala, panawagan sa mga motorista, kortesiya at disiplina at pagsunod sa batas trapiko. Sa halip na Abril 15, Mayo 2 na ngayong taon na lang ipatutupad ng Metro Manila Council ang panibagong working hours mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sabi ni MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora, nais muna nilang bigyan ng pagkakataon, Angelique, ang publiko na malaman ang bagong working schedule. Sa tingin nila, sapat na ang 2 linggo para malaman ng mga tao ang pagbabago. Nabatid, Angelique, na mahigit 112,000 na mga kawani ng LGU sa NCR. Kaya kumpiyansa ang MMC na kahit papano ay makatutulong ang 7 a.m. to 4 p.m. work schedule para maibsan ang trapiko sa Metro Manila. Ayon sa MMDA Resolution No. 24-08 Series of 2024, nakakadagdag, Angelique, sa bigat ng trapiko ang tradisyonal na 8 a.m. to 5 p.m. na working hours sa mga government office sa Metro Manila. Nakasaad din sa resolusyon na dapat tiyakin ng mga namumuno sa local government units, partikular na sa NCR, na hindi ito makakaapekto sa serbisyong publiko na kanilang ibinibigay sa kanilang nasasakupan. Samantala, sinabi naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na sasabay na rin ang MMDA sa MMC sa May 2 sa pagpapatupad ng 7 a.m. to 4 p.m. work schedule. Mas paigtingin na rin ng MMDA at ng MMC ang paglilinis sa mga mabuhay lanes para makatulong sa pagluwag ng traffic sa Metro Manila. Samantala, tiniyak naman ng MMDA na handa na sila sa nakaambang tigil pasada ng grupong Manibela sa araw ng Lunes. Partikular na babantayan ng MMDA, Angelique, ang ilang lugar sa Metro Manila tulad ng Novaliches, Sucat, Baclaran, Monumento, Anonas, Pasig Market at Taguig. Angelique, sa ngayon, sabi ng MMDA ay hindi pa nila tiyak kung ilang porsyento yung mababawas doon sa traffic sa Metro Manila, partikular na nga sa tuwing rush hour sa pagpapatupad ng 7 to 4 na working schedule. Pero ang pagtaya dito, Angelique, ng MMDA, nasa 500,000 na mga pasahero ang mababawas sa kasakaling ipatupad na ang bagong oras ng trabaho sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Angelique. Okay, linawin lang natin para sa ating mga kababayan. Pag sinabing LGU na walang yung imumove yung schedule from 7 a.m. to 4 p.m., kasama ba dyan ang barangay hall? Kasama ba dyan ang city hall, munisipyo? Paano yung mga opisina ng SSS, GSIS at iba pa? Ano-anong mga opisina talaga ang sakop nito? Well, tama ka dyan, Angelique. Yan yung isang nilinaw kanina, kasama yung mga nasa City Hall, kasama yung mga nasa barangay level. Ang sabi naman, Angelique, ng MMC, pagdating ng alas 4, sakasakaling meron pang mga pending transaction na kailangan talagang tapusin within the day, nakahanda silang maglatag ng tinatawag na skeletal force para naman ay hindi maabala. Kasi yan yung isang tinitiyak, Angelique, ng mga lokal na pamahalaan na hindi talaga maapektuhan yung trabaho, yung serbisyo na ibibigay doon sa publiko. Pagdating naman doon na, Angelique, sa mga nasa frontliners, kunwari yung mga nasa emergency, sila ay exempted, Angelique, doon sa ipatutupad na 7 to 4 na bagong working hours. Angelique. Okay, maraming salamat, Ryan Lesigas.